Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, "Kung magkasala sa iyo ang kapatid mo, puntahan mo siya at kausapin ng sarilinan. Kapag nakinig siya sa iyo, ang pagsasama ninyong magkapatid ay napanauli mo sa dati at napapanumbalik mo siya sa Ama. Ngunit kung hindi siya makinig sa iyo, magsama ka pa ng isa o dalawang tao upang ang lahat ng pinag-usapan ninyo ay mapatunayan ng 2 o 3 saksi. Kung hindi siya makinig sa kanila, sabihin mo ito sa pagtitipon ng simbahan. At kung hindi pa siya makinig sa natitipong simbahan, ituring mo siyang hintil o isang publikano. Sinasabi ko sa inyo, anumang ipagbawal ninyo sa lupa ay ipagbabawal sa langit, at anumang ipahintulot ninyo sa lupa ay ipahintulot sa langit. Sinasabi ko pa rin sa inyo, kung ang 2 sa inyo dito sa lupa ay magkaisa sa paghingi ng anumang bagay sa inyong panalangin, ipagkakaloob ito sa inyo ng aking Amang nasa langit. Sapagkat saan man may 2 o 3 nagkakatipon dahil sa akin, naroon akong kasama nila." Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Isang mapagpalang umaga po sa inyong lahat. Solidaridad Club po para kay San Nicolas de Tolentino. Para po sa kaalaman ng lahat, lalo na po sa mga nanonood sa online, si San Nicolas de Tolentino ang ikalawang patron ng aming pong parokya dito sa Nuestra Señora de la Soledad. At ang aming pong lugar ay ipinangalan o ipinagkakatiwala sa patnubay ni San Nicolas de Tolentino. Kung kaya't ang lugar naming ito ay hindi sakop ng District of Tondo, kundi ito ay ibang distrito ng San Nicolas. Kaya kung nagpi-fill up kayo ng form sa mga online fill up, hahanapin o itatanong anong lugar sa Metro Manila, no? Anong mismong lugar sa Maynila, tapos yun, malalagay po doon, makikita doon yung San Nicolas, no? District of Tondo, District of Malate, yan. So, District of San Nicolas de Tolentino. So, yan po yung, bagamat marami po sa amin dito sa San Nicolas o sa bahaging ito ng lugar ng parokya, medyo nakakalimutan na si San Nicolas de Tolentino. Kaya, patuloy natin na pinapaalala ito sa lahat po, no? Sa mga tao, lalo na dito sa parokya natin. Okay, so sa gabay, sa tulong ni San Nicolas de Tolentino, na mahal na Birhen ng Soledad, pakinggan natin ng mabuti kung ano itong paalala sa atin ng Panginoong Hesus sa kung paano tayo mas magkakaroon ng maginhawang pagsasama. Yung mas maayos na pagsasama. Sino po ba may mga kaaway dito? Ang mabait niyo ba? May mga kaaway o kaya nakaranas tayo, no, na awayin. O kung wala kayong inaaway, o po pwedeng kayo siguro ang inaaway. Pero bakit umaabot sa pag-aaway? Na minsan, no, parang sinasabi natin, wala nang kapatawaran, sinarado mo na ang pinto, no, na pagkakataon para magkaayos pa kayo. So, meron tayong tinatawag, no, kung dito sa ebanghelyo natin, may tinatawag tayong kasi
moral obligation natin yung bawat isa. No, kapag may mali na ginagawa ang isa, kailangan natin siyang sabihan at paalalahanan. Diba yan ang sinabi sa unang pagbasa? Kapag ang isang masamang tao ay, kumbaga sinabi ng mamamatay siya, pero at pinagsabihan mo, wala ka ng obligasyon doon. Pero kung hindi mo pinagsabihan, pananagutan mo yan. Malinaw ba yung bahaging yon? Kaya hindi pwedeng wala akong pakialam dyan. Yung mga kapitbahay natin dito na sinasabi, bahala sila sa buhay nila. Pag nakita mo na mismo, tandaan mo yan ha, pag nakita mo na mismo, aware ka na may ginagawang masama ang isang tao, kahit man lang sa online, no, nabasa mo, yan. Pag hindi mo kinorek, pag hindi mo pinagpayuhan, may bahagi ka doon. Pananagutan mo din yan. Magbubulag-bulagan ka na lang. Hindi bulagin na kita para sabihin mong may dahilan ka talaga na wala kang nakita. Tandaan nyo, no? Kaya ang simbahan, nagpapaalala. Minsan kayo mismo nagagalit. Ayan na naman si Father, nagsasalita na naman tungkol sa gobyerno. Kasi yung bahagi na mayroon tayong moral obligations, na alam nating mali, alam na nating dahil sa kanila, maraming maghihirap, naghihirap. Tapos kung hindi kami magsasalita, magpapaalala lang. Hindi yun basta yung nakikialam ka. Kasi sadyang may pakialam tayo sa bawat isa. Hindi tayo pwedeng nakaupo lang, dasal-dasal, ganun. No? Kasi meron tayong kapwa na dapat nating tulungan. Kaya, di ba, nagpapaalala tayo. Hirap na kayo sa kung paano tayo bibili ng bigas. Pero ngayon, ang pinagtatalunan sa Senado, pinagdadabatihan, confidential funds. May funds naman pala. Confidential nga lang ang gusto. Napapaalala lang tayo kasi obligasyon nila yon, trabaho nila yon, na iayusin ang budget ng pera para ang mga tao magkaroon ng access, makabili. Magkano ng bigas ngayon? Sige. Hindi tayo nakikialam doon. No? Kundi pinapaalalahanan lang natin na mas maging maayos ang kanilang mga desisyon. Dahil marami ang naghihirap. Marami ang nahihirapan kung paano, kahit ng mga farmers natin, mga magbubukid natin. Naalala nyo ba yung dati, no? Nung kasagsagan din ng COVID yan eh. Naalala nyo pa ba? Na marami yung walang makain, pero marami tayong itinapong mga pagkain. Diba? Yung mga gulay, yung mga kamatis, mga nabubulok na lang kasi hindi pinatatawid, hindi pinapupunta. Kaya tinapon na lang. Hindi ba tayo magre-react doon? Hindi ba tayo magpapaalala? So, kung kakamatayan natin yan, humanda tayo. Si San Nicolas. No? Kaya nga may tinapay yan dyan sa kanyang imahin. Binibigyan niya ng pagkain, ng tinapay, yung mga mahihirap na naghihintay dun sa pinto ng kanilang simbahan, ng kanilang kumbento para pakainin. At mismo minsan, pagkain niya na ang kanyang ibibigay. Samantalang tayo, waldas tayo ng waldas ng pera. Kayo din, no? Pinapaalalahanan natin lagi. Pagboboto kayo. Anong sabi sa ikalawang pagbasa? Pagsikapan natin, sabi, ang pag-ibig sa kapwa ang pairalin. Huwag boboto ng magnanakaw, huwag boboto ng pumapatay ng tao, huwag boboto ng mga nakikiapid. Ayun na naman si Father, nakikialam na naman. Hindi tayo nakikialam, pinapaalala natin, kakabasa lang dito. Kasi ito yung mga utos.
Malinaw ba? Ang tawag doon, fraternal correction. Sabi niyo nga po, fraternal correction. So, kaya hindi tayo nagiging maayos, no? Kasi hindi natin sinusunod itong prosesong binibigay sa atin ni Kristo. Ang sabi dito, malinaw naman, no? Kung magkasala sa iyo. Naintindihan ba yung bahaging yon? Kung magkasala sa iyo, ikaw yung sabi, ikaw yung nasaktan, ha? Ikaw yung inaway. Ano ang dapat gawin? Kasi malinaw ang sabi dito, kung magkasala sa iyo ang kapatid mo, ano ang una mong gagawin? Kausapin mo siya. Sabihan mo, iparating mo sa kanya, ipaalam mo sa kanya. Minsan kasi yung mga tao naman, no, hindi sila aware. Minsan may mga taong insensitive. Nakakasakit na pala sila. Pero kung ikaw nga yung nasaktan, ito ang dapat mong gawin. Puntahan mo, unang-una, puntahan mo, kayo muna. Kung makinig siya, ang sabi dito, magiging okay kayo, babalik sa dati, ang inyong relasyon, mapapabalik mo din siya sa Diyos. Yun yung pinakauna. Pangalawa, kung hindi daw siya makikinig, saka ka hahanap ng rest back. Hahanap ka ng tulong, yung makakatulong sa inyo. Yung makakatulong na magpaliwanag doon sa taong gumawa ng pagkakasala sa iyo. Kung hindi pa rin makikinig, saka papasok ang simbahan. O pag sinabing simbahan, komunidad. Yung mas malaki para ayusin, para aregluhin kayong dalawa. Yun ang proseso. Ang pagkakamali natin kadalasan, una, kapag nagkasala sa iyo ang iyong kapatid, ano ang una mong ginagawa? I-broadcast sa netizens. Hindi yata nakarelate yung mga oldies, yung netizen, kasi ang alam nyo lang, senior citizen. Yung mga netizens, yan yung mga tao sa online world na ang daming nakikialam talaga na wala namang alam, nakikisawsaw. Kung hindi man sa online, kanino inaayos ang problema? Yan, kay face-to-face, kay Rapi Tulpo, i-broadcast. Magkaroon naman din tayo ng hiya at delikadesa. Kasi away ninyong magkapatid, away ninyong mag-asawa, away ng pamilya, i-broadcast. Kaya bigat, di ba? Minsan, napapansin nyo ba, ang bigat-bigat ng inyong pakiramdam, bigat-bigat ng inyong kalooban. Kasi alam nyo, meron kayong kaaway, meron kayong inaway. Yung sa loob natin, parang nagpupumiglas na ayusin mo, ayusin mo. Kasi meron namang bahagi. Sabi, kung makinig, okay. Kung hindi pa rin siya makinig, tumahimik ka na lang. Okay na yan. Parang ituring mo na siyang, okay, di mo na siya kilala. Ito naman nasabi, di ba? O, ano na? Anong gagawin na? Sabi naman, pag hindi pa rin nakinig, minsan tingnan mo, baka may sapak talaga sa utak yan. Baka hindi ikaw ang kailangan niyan, hindi simbahan ang kailangan niyan doktor. Kailangan niyan magpa-check up. Yun ang tulong. Minsan kasi, mali tayo ng tulong na ibinibigay.
Kahit anong advice natin, hindi yan makikinig kasi may ibang pinagdaraanan na kailangan yan eksperto, psychological, o kaya naman mga therapist ang kailangan yan. Pero at least, sa una pa lang, ipinarating mo kung ano ang kanyang pagkakamali o maling ginawa sa iyo o ginagawa niya sa buhay niya. Mahirap yung makikipagsagutan ka. Minsan lumayo ka na nga, pero susundan mo naman sa social media. Kaya ngayon ang daming nag-aaway, no? Kasi imbis na ayusin muna, ipopost mo agad sa Facebook o sa social media, bibidyohan mo. Kaya hindi nagiging maginhawa ang atin pong pamumuhay araw-araw. Pero kung susundan natin ito na mabuti, ito yung Kristiyanong pamamaraan. Fraternal correction. Hintayin lang natin, no? Makasakali. Kung isang araw magkaroon ulit ng pagkakataon na magkaharap kayo at hindi pa rin siya nagbabago, paalalahanan mo pa rin. Kung hindi pa rin, ganun pa rin ang proseso. Balik lang tayo. Malinaw naman po. Uy, malinaw. Malinaw naman. Matigas lang ang ulo natin. Ay, bahala sila dyan, Father. Pero sana, yung pagkakataon, pag binigay, pag nandyan na, sana po, huwag mo itong kakalimutan. Amen?